Akala niya ngayon, once na inayos ninyo yung relasyon ninyo, mas magiging strong pa kayo. Ganun pong situation, pero maliit na porsyento lang. Dahil mostly, once na niloko mo yung partner mo, hindi na uli maibabalik yung tiwala. Araw-araw mong daladala yan sa dibdib mo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng isang favor to please consider to subscribe to our channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, legal wife po ako. Ask ko lang, bakit bumabalik ang nangaliwa sa kinaliwa? Okay, parang ang sinasabi ni ma'am is, bakit si husband na nangaliwa bumabalik sa legal wife? Alam nyo guys, karamihan kasi sa mga rason kung bakit nangangaliwa ang isang tao doon sa kapartner nila is dahil may mga pagkukulang na dissatisfaction, unhappiness dun sa pagsasama or sa relasyon nila, may mga hindi na ipoprovide kaya hinahanap sa iba. Well, in fact, nung ginusto mo yung taong yan, yung asawa mo, sa 10 katangian, 8 or 7 ang pumasok, kaya nagustuhan mo siya. Then yung 2 missing, 1 o 2 missing na wala sa katangian ng iyong kapartner, hahanapin mo ngayon sa iba. O eto na, ang mangyayari dyan, lilipat ka doon sa bagong nakilala mo dahil meron siyang katangian na 1 o 2 na wala doon sa partner mo. At pag nagtagal-tagal yung relasyon mo doon sa kabit mo, makikita mo naman ngayon yung 8 or 9 na katangian na meron sa wife mo na wala dito sa kabit mo or doon sa bagong partner mo. Babalik ka doon sa original na partner mo. Ang kadalasan ang nangyayari, hindi ko naman nilalahat kasi meron po talagang mga lalaki or mga babae na nangaliwa na tuluyan ng iniwan talaga yung mga kapartner nila. At mostly po, karamihan, bumabalik talaga. Then, bukod doon, may mga bagay pa silang nare-realize. Number 1 dyan, naiisip nila na mas mahal pala kung mag-move out sila at tuluyan nilang iiwan yung original nila. For example, may mga anak na sila. May mga property na rin silang naipundar. So, iniisip nila na it was too expensive kung mag-move out pa sila. Imaginein mo, pupunta ka doon sa kabit or bagong babae or bagong lalaki mo. Meron kang pananagutan doon. Plus, may pananagutan ka pa dito sa iniwan mo. Of course, involved dyan ang pera. So, 2 yung kinuha mong pananagutan instead sa 1. So, ang nangyayari, babalik ka na lang doon sa original. Pangalawa, kung bakit bumabalik sila, iniisip nila na deserve nila ng second chance. Dahil ang pakiramdam nila, naging mabuti naman silang partner noon. So, dahil nakagawa lang ba sila minsan ng pagkakamali, hindi na ba nila deserve ang second chance? So, ang mangyayari, babalik sila doon at uulit-ulitin nila yung magagandang ginawa nila doon sa partner nila para ipamukha doon na hindi naman siya naging masamang tao. Pinaglalaban niya yung relasyon na sinira niya. Akala kasi nila na ganun lang kadaling makalimot at magpatawad dahil sila ang nakasakit. Pangatlo, gusto nila na ma-regain yung trust ng partner nila sa kanila. But eventually, mas nagiging worse yan. Kasi mahihirapan ka ng magtiwala. So, ang tendency niyan, may time na mabi-bring up mo yung mga kasalanan ginawa niya at pagmumulan na naman ng away ninyo. Pang-apat, they thought they could get over with. Akala kasi nila, porket madalas silang pinapatawad nung partner nila, sa susunod na pagkakataon, papatawarin uli sila. May mga pagkakataon talagang kaya mo magpatawad ng 1, minsan 2 beses, then sa pangatlo, hindi mo alam, susuko ka na pala. Meron namang sinaktan ka sa una, then dun pa lang, tapos na yung relationship nyo, at hindi na yun na ibabalik tulad ng dati. Sa relasyon po, ang trust, ang pinaka-expensive na puhunan. Last one, iniisip nila na kapag inayos ninyo yung relasyon ninyong sinira niya, mas magiging stronger kayo compare nung una.
because inisip niya na natuto na kayo sa mga pagkakamali ninyo at naipaalam niya na sa'yo yung mga kakulangan mo. At mas nakilala niya rin daw yung sarili niya dahil dun sa panloloko niya. Kaya akala niya ngayon, once na inayos ninyo yung relasyon ninyo, mas magiging strong pa kayo. Well, may mga ganun pong situation, pero maliit na porsyento lang po iyon. Dahil mostly, once na niloko mo yung partner mo, hindi na uli maibabalik yung tiwala. Kaya araw-araw mong daladala yan sa dibdib mo. Pero meron pong mga couple na binibigyan talaga nila ng second chance yung relationship nila. Depende sa bigat nung ginawa, nung nanloko sa kanila. For example, kung mga fling lang or one night stand, yan, pinapatawad nila. For the sake of their marriage, dahil dun sa mga anak daw, na well, in fact, ang mga anak, hindi yan ang magpapatatag ng relasyon nyo, kundi kayong dalawa. Huwag na po natin i-sugarcoat yan dahil mas nasasaktan po ang mga bata pag nakikita niya na sa loob ng relasyon ninyo, sa loob ng marriage ninyo, ay naglolokohan kayo. Kaya mas posibleng bumaba yung standard na pagtingin ng mga bata when it comes to relationship. Tinamamalayan na tayo pala ang nagtuturo ng hindi magandang ehemplo sa mga anak natin. Kaya kung hindi nyo na po kayang ayusin, plansyahin yung relationship ninyo, huwag nyo na pong pilitin. Depende na lang kung parehong nasa same page kayo at talagang gusto ninyong maayos yung relationship, gumagawa ng paraan yung lalaki by actions, by their words, na ayusin yung relationship ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong ang session natin na to. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!